assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. Let's sing it from our hearts now. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my song, and praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior. Oh,
praising my Savior all the day long. Amen. Hallelujah. Amen. At inaan niyo pong bawat isa na tumayo at yumako. Amen. As we start our service to the word of prayer. Amen. Hallelujah. Dakilan namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Aming Panginoon sa Kristo. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa kami po'y nagpapakumaba, Lord, dumalapit sa inyo. Hallelujah, Lord, na merong, Lord, buong pagpapakumaba, Lord, buong pagpapasakop, Lord, minsan pa sa inyong banal na presensya, Lord, sa gabing ito, Lord Jesus. Salamat po, Lord, minsan pa na kami po'y inyong iningatan, Lord, sa mga nagdaang araw, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong kamay, Lord, na patuloy, Lord, na gumagabay sa bawat isa sa amin, sa bawat hakbangin po namin, Lord, sa mundong ito, Lord Jesus, ay nandiyan kayo palagi, Lord, upang umagapay, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. We thank you, Lord, hallelujah, na kami po inyong dinako, Lord, sa bahay-sambahan niyo po, Lord Jesus, sa gabing ito. Ito nga po, Lord, na ito po ay isang dakilang pribilehiyo, Lord Jesus, na kami po ay makapaglingkod sa inyo, Lord, sa Espiritu at katotohanan, Lord Jesus. Salamat po, Lord, na kami po inyong tinawag, Lord, sa aming kapanahunan, Lord Jesus, bilang inyong nobya, Lord Jesus. Ito nga po, Lord, na ito po ay, hallelujah, Lord Jesus, aming pinagpapasamat, Lord Jesus, dahil alam po namin, Lord, na kami po ay, hey, Lord, inyong inibig na po, Lord Jesus, bago pa itatag ang sanlibutan, Lord, bago pa po namin kayo makilala, Lord Jesus, ay kami na po inyong inibig, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, Lord Jesus, sa inyong banal na dugo, Lord, inyong binubulod sa krus ng Kalbaryo, na patuloy po, Lord, na naglilinis sa amin sa bawat araw, sa bawat kahinaan namin, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa inyong grace and mercy, Lord Jesus, sa bawat isa sa amin. Kaya po kami nakapagpatuloy ay dahil lamang po ito sa inyong biyaya, Lord Jesus. Lord, dalangin po namin minsan pa sa gabing ito, Lord, na pangunahan niyo po kami, Lord, sa aming gawain. Samahan niyo po kami, Lord, sa bawat aming awitin, Lord Jesus. Kayo po ang maparangalan, mabigyan ng kapurihan, Lord Jesus. At may you, Lord, speak to us, Lord Jesus, minsan pa sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord, na Lord, kayo pong magbukas, Lord, sa bawat mata namin, sa bawat tenga namin, Lord Jesus, na upang, Lord, ma-reveal po sa bawat puso namin, Lord Jesus, ang inyong nais, Lord, na ihayag para sa amin, Lord Jesus. Na may we, Lord, makamtan po namin, Lord, ang bawat pagpapala, Lord, na para sa amin, Lord, sa gabing ito. Hindi po kami lumabas, Lord, na empty, Lord, kundi lumabas kami, Lord, ng siksik lilig at umaapaw, Lord, sa gabing ito, Lord Jesus. Punong-puno, Lord, ng inyong pag-ibig, punong-puno, Lord, ng inyong grace, Lord Jesus, sa aming buhay, Lord Jesus. At dalhin po namin ang bawat kapatid namin, Lord, na wala po rito, Lord. May be with them, Lord Jesus. Kayo po ang umabot, Lord, sa kanilang kalalagayan, Lord Jesus. Amin po silang inaalala sa gabing ito. At kayo pong mag-ingat, Lord, sa bawat isa sa amin, sa bawat mga kapatid, Lord, na nasa labas, Lord Jesus. At dalangin po namin, Lord, na kayo pong mag-reach, Lord, sa mga kapatid, Lord, na manunod or nanonood ng live stream, Lord Jesus. Kayo pong umabot, Lord, din sa kanilang pangangailangan, Lord Jesus. At may we, Lord, fully surrender ourselves, Ama, sa gabing ito, na magkaroon po kayo, Lord, ng preeminence sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Speak freely, Lord Jesus, sa bawat isa sa amin. Magkaroon po kayo, Lord, ng authorities sa bawat espiritu namin, Lord Jesus, sa gabing ito. Lord, ito po ang samod dalangin namin. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos ang aming gawain. At kailangan po, Lord, ang aming pinapurihan, Lord, inaangat at sinasamba sa aming kalagitnaan. Ito po ang samod dalangin namin. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At binabati ko po minsan pa ang bawat isa sa mapagpalang pangalan nating Panginoong Jesus Kristo. At tayo po ay umawit ng amen ilang awitin para po bago po tawagin ang ating kapatid na magbahagi sa gabing ito. Amen. Let's sing the song Reach Out and Touch the Lord. Amen. Hallelujah. May this be our prayer sa gabing ito. Amen. Na manawakan natin ang lilayan. Amen. Amen. Damit ang ating Panginoon sa gabing ito sa pamagitan ng pananampalataya na kanyang binigay sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Reach out and touch the Lord as He goes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment.
your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out and touch the Lord as He goes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Let's sing this song, Consume Me, Lord. Oh, consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and mend the broken pieces of my life? Let me be used, Lord, by you. Consume me, Lord. Oh, consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life? Let me be used, Lord, by you. Let's sing it for the last time. Consume, oh, consume me, Lord, with the fire of your Spirit. As I call Brother Ranjit, amen. God bless you for Brother Lord. Me, Lord, and make me more like you. Broken pieces of my life, let me be used, Lord, by you. Once again, consume me, Lord, with the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, Lord, by you. Amen. Hallelujah. At yan po ang dalangin ng bawat isa sa atin. Amen. At magandang gabi po sa lahat po ng kapatid nandito ngayon. Ganun din po sa mga kapatid na nanonood at manonood pa ng mensahin to. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos at welcome po ang bawat isa sa gabi ng panalangin. Amen. At katulad po ng sinabi ng ating kapatid na si Brad Tantan, pilitin nating mahawakan ng kanyang kahit man lang laylayan ng kanyang ng damit, nang sa ganun ay makamtam natin ng kanyang pagpapala. Hingin natin ng kanyang pagpapala ngayong gabing to. At habang naikinig tayo ng mensahe ay patuloy nating tawagin ang kanyang banal na espiritu, na ang tanging kanyang banal na espiritu lamang ang siya maghari sa loob ng kwartong to. At kung meron man tayong mga kabigatan sa ating puso, may mga problema tayong dinadala, kalusugan man o pinansyal o sa pamilya,
Ngayon ay gabi ng ating panalangin at hingin natin sa Panginoon ng kalutasan sa lahat ng iyon. Hingin natin sa Panginoon ang biyaya niya. At yan ang gusto ng Panginoon na patuloy tayong humingi sa Kanya. Nang sa ganun ay siyang mapapurihan, madakila at maluwalhati. Uli po, magandang gabi po. At hindi na po tayo magpapakatagal pa. At buksan po natin ang ating Biblia. Sa Exodus chapter 6, verse 6 to 8. Basahin po natin. Wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will lead you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments. Amen. Amen. And I will take you to me for a people, and I will be to you a God. Amen. And ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptian. And I will bring you in unto the land concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And I will give it to you for an inheritance. I am the Lord. Amen. Hallelujah. At diyan po yung sa mabasa natin yung pangako ng Panginoon Diyos sa kila Abraham, kay Isaac, at kay Jacob sa mga kanilang mga anak na ang Diyos ay siyang magiging tagapagligtas nila at tatanggalin sila sa pagiging bondage ng bansang Egypto. At diyan palaging sinasabi ng Panginoon na siya ang magiging Diyos nila at siya lamang at wala nang iba. Basahin din po natin sa Isaiah 43, 10 to 13. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Amen. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Hallelujah. I have declared and have saved, and I have shewed when there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, said the Lord, that I am God. Ye before the day was I am He, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? That said the Lord. Amen. At patuloy na po natin dyan. At manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama, aming Hari, aming El Shaddai. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa muli po, Panginoon, dinako niyo po kami, Panginoon. Sa gabing to, Panginoon, kung saan niyo po nilagay yung pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa biyayan to, Panginoon, na pinintulot niyo naman po kami, Panginoon, na makapanalangin sa inyo, makahingi sa inyo, at ang mapapurihan kayo at madakila kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at muli po, Panginoon, ay sa gabing to, Panginoon, magpapakilala ko po kayo uli sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita, Panginoon. Sana po, Panginoon, ay wag po matapos ang inyong pagpapakilala sa bawat anak po niyo, Panginoon. Patuloy kayo mag-reveal, Panginoon, ng inyong sarili, Panginoon. Ipakita niyo, Panginoon, ang inyong kadakilaan sa bawat anak po niyo, Panginoon Diyos. Panginoon, humingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa mga naggawa namin pagkakasala sa inyo, Panginoon. Mapatawad niyo po sana kami sa mga pagkulang namin sa inyo, Panginoon. Sa mga nakalipas pong araw, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Patawarin niyo po sana, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, sa mga pagkulang ko sa inyo, Panginoon. At gawin niyo po sana ang karapat dapat, Panginoon, na tumayo po at mangaral po ng inyong salita, Panginoon. Gamitin niyo lamang po, Panginoon, ako, Panginoon. Yes. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, at tago niyo ako sa inyong likuran, Panginoon. Kayo lamang po ang makita at marinig ng bawat kapatid, Panginoon, ng bawat anak po niyo, Panginoon. Wala po akong kakayanan, Panginoon.
sa buong makasalanan, Panginoon, na tumingi ng kapatawaran sa lahat po na mapagkulang sa inyo, Panginoon. Ngunit alam niyo po ang puso namin, Panginoon. Alam niyo po ang puso ng bawat sa Panginoon na gusto magpagamit sa inyo at maglingkod sa inyo, Panginoon. Tanggapin niyo po sana, Panginoon, ng munting gawain ito, Panginoon, ng mga munting awitan, munting papuri sa inyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na sana po, Panginoon, kayo po ang sumagot ng bawat dalangin ng bawat puso ng bawat kapatid, Panginoon. Ano man po ang dalangin ng bawat sa Panginoon, tugunin niyo po sana, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. At maghari po sana, Panginoon, ang inyong banal na espiritu sa loob ng kwartong ito, Panginoon. Huwag niyo po sana ngayang makagalaw, Panginoon, ang kaaway, Panginoon. At Panginoon, patuloy kayo mag-reveal ng inyong kadakilaan sa bawat anak po niyo, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay dinadalangin po namin at sinasamo sa inyo sa nagisan yung pangalan, aming Ama, aming Hari, Panginoon namin lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Makakaw na po ang bawat isa. Message po ngayon ay ang pamagat po ay The Almighty God. Amen. Hallelujah. At dito sa mga verses po at sa mga salita po ng Diyos na ating nabasa ay sinasabi po ng Panginoon na siya po lamang Diyos at wala nang iba. At wala pong ibang Diyos liban sa Kanya, na sinabi po niya sa mga taga-Israel at papakita po ng Panginoon Diyos yung gaano siya kadakila at gaano siya makapangyariang Diyos. Nang sa ganun po ay maniwala po ang kanyang bayan na pinili. At alam naman po natin yung istorya ng bayan ng Israel nung nasa Egypt po sila. Sila po ay slaves at naghihintay po sila ng pagliligtas sa kanila ng Panginoon Diyos, pagpapalaya sa kanila ng Panginoon Diyos. At alam niyo na yung ang istoryan to at minsan po masarap din balikan. At alam ko po na ang Panginoon ang siya magtuturo sa atin. At alam ko na ang bawat sa atin ay may matutunan kahit na alam na natin at marami nang nagtuturo nito. Pero alam ko na ang Panginoon ang siya magpapala at mag-reveal ng kanyang salita sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Hindi na po natin babasahin yung lahat at tutuloy na po tayo dun sa kung paano ipapakita ng Panginoon Diyos kung gaano siya, paano niya ipapatunayan na walang ibang Diyos liban sa Kanya at ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagliligtas sa bayang kanyang pinili, ang bayang Israel. Yan po ang ating pag-aaralan yon. Minsan ang ginagamit ng Diyos ay yung para gumagamit siya ng mga krisis o mga problema. Right, amen. Para nang sa ganun na mapakita niya yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapangyarihan. Pinapaintulot niya mga mangyari yun, ang mabigat na problema sa ating buhay. Pinapaintulot niya minsan yung kabiguan, kahit ang kamatayan. Amen. At kahit panganib. Pinapaintulot niya yung mga yon sa ating buhay. Paraan niya, yun nga, upang tumawag ka sa Kanya, tumigil ka sa Kanya. At nang sa ganun ay pag napakita niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, ay siya yung mataas at maluwalhati. Amen. Hallelujah. At sa pamamagitan din yun ay nakakapag-reveal siya ng kanyang sarili. Napapakilala niya yung sarili niya. Amen. Sa pagpapakita ng kapangyarihan, malalaman mo na walang ibang Diyos liban sa Kanya at wala kang kapangyarihan, na tanging Diyos lang ang may kapangyarihan para maligtas Kanya. Papakita niya sa iyo na siya yung El Shaddai natin, na siya lang yung
mapag-aanuan natin ng ating bigat. Makakasandal tayo sa Kanya. Siya yung creator. Siya lang yung may kapangyarihan na mag-alis ng krisis sa ating buhay. Dahil kung ipipilit natin yun ay kung tayo mismo ang gagawa ng mga solusyon na yun, pwedeng masolusyon natin yung bagay na yun, pero may mga consequences na kapalit yun. Kaya mas mabuting ibigay natin sa Panginoon yung lahat ng problema natin. Amen. Hallelujah. Kahit ano pa yan, walang mga obstacle na pwedeng makapagpigil sa Kanya o makapagpahinto sa Kanya para sa ikaliligtas mo. Walang bagyo, lindol, o walang matataas na bundok o malalim na dagat para sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Lahat gagawin ng Panginoon. Matupad lamang niya yung pangako niya sa atin. Kung paano pinangako niya sa Israelita na siya magiging Savior, siya magiging tagapagligtas, at siya magiging Diyos ng bayan niya, ganun din sa bawat anak niya. Ganun din sa bawat nobya niya. Papakita niya na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Amen. Hallelujah. Yun nga, alam na natin yung istorya yung nangyari sa mga taga-Israel habang nasa Egypt sila. At yun ang pag-aaralan natin ngayon. Kung paanong sa paraan pinakita ng Diyos yung Kanyang kapangyarihan. Kung paano siya nagpakilala. Kung paano siya magre-reveal ng sarili niya. Titignan natin kung paano niya tinalo ang mga Diyos ng mga taga-Israel na papakita niya kung yung kapangyarihan niya laban sa mga Diyos ng taga-Israel. Dito sa ating message na to, sa ating pag-aaral na to. Sa pamagitan ng salot na pinadala niya, yun ay ipapakita niya para ipakita na walang laban ng kapangyarihan ng ibang Diyos liban sa Kanya. At dito malalaman natin na walang ibang Diyos, walang totoong Diyos. Nag-iisa lang ang Almighty God. At yun ay ating ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon ni Abraham, Isaac at Jacob. Amen. Hallelujah. Papakita rin ng Diyos na walang magagawang mga Diyos ng kahit makapangyarihang bansa pa yan. Kahit sila pa yung superpower nung time na yun at kahit hanggang sa ngayon, walang magagawa ang mga teknolohiya nila o yung mga sinasamban ng Diyos. Ibabagsak sila at ipapahiya sila ng nag-iisang Diyos. So, umpisahan po natin kung paano ginamit ng Panginoon Diyos yung mga plagues na ibibigay niya sa mga taga-Ehipto. Kasi ang bawat plagues na binigay niya ay doon natin makikita na tinalo niya sa bawat plagues na binigay niya, doon natin makikita na tinalo niya ang bawat Diyos na tinatawag ng mga taga-Ehipto. Umpisahan po natin sa unang plagues na binigay niya. Hindi na po tayo magbabasa ng mga alam naman po natin yan. So doon po sa Nile River na ginawa niyang dugo. Napakahalaga po sa mga taga-Ehipto nung Nile River na yon. Doon po yung lifeblood nila o daluyan ng buhay nila. Napakahalaga para sa kanila yung ilog na yon dahil nagsisilbi yung resources nila ng agrikultura, ng buhay, ng trade, kalakalan at ng religion nila.
Dahil yun po ang isa sa pinaka-main na pinagkukuhanan nila ng o ginagamit nila para sa lahat ng negosyo nila o sa lahat ng sa agrikultura nila o sa kalakalan o sa religion. At yun nga po, ginawa pong dugo ni Moses yun. At ginaya rin naman po ng mga salamangkero ng Egypt yun. Pero dahil sa ginawa ni Moses na yun, ay nangamatay lahat ng mga nandun, lahat ng may buhay nandun, at hindi nila magamit hanggang sa unti-unti na nalulumpo yung agrikultura nila o yung mga hanap buhay nila, pati yung religion nila ay naapektuhan. At ang Diyos na meron silang kinikilalang Diyos, God of Nile, na si Hapi. At ang Diyos na yon ay ang siyang si Hapi na tinatawag nilang powerful God ng Diyos na yun, ang siyang nagbabantay dun sa ilog na yon. Siya yung siya yung nagbibigay nung buhay dun sa ilog na yon, at pag bumabaha, pinipigilan ni Hapi yun. Yun ang paniniwala ng mga taga-Ehipto, na may nagbabantay at may nangangalaga nung ilog na yun, at yun ang Diyos nilang si Hapi. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon na yun, sinira niya yung ilog Nile, ginawa niyang yun nga, dugo, at namatay ang lahat ng may buhay doon. At doon pinakita ng Panginoon Diyos na walang magagawa yung Hapi na yun, yung kinikilala lang Diyos na si Hapi. Dahil sa harap nila mismo ay pinahiya ng Panginoon Diyos ang Diyos nila sa pamagitan ng ginawa ni Moses din. Amen. Hallelujah. At yun pa lang yung unang plagues na yun, at doon na nagsimula yung pakikipaglaban ng Panginoon. At doon na rin nagsimula yung pagpapakilala niya. Pinakita niya na walang kapangyarihan yung Diyos na si Hapi. At pinakita niya na dahil sa pinakita niya yun ay parang mas lalo pang umani yung puso ni Parao, mas lalo pang tumigas. Imbis na sumuko siya, imbis na pakawalan niya yung mga taga-Ehipto, mga taga-Israel, ay mas lalo pa niyang pinatigas yung puso niya. Sa una pa lang bago yung mga plagues ay inutos na pala ni Parao na patayin yung mga di ba, yung mga lalaking ipapanganak at mga babae lang ang dapat nilang buhayin. Pero doon pa lang ay pinakita niya na yung kapangyarihan niya, na kahit hari o Parao o kahit leader ng isang malaking bansa o ng superpower ay walang magagawa sa kapangyarihan niya. So bago pa siya magpadala ng mga plagues ay pinakita niya na walang makakapigil sa kanya kahit sino pang may utos nun. Bagkus dumami pa yung mas lumakas pa yung paglalahi ng mga taga-Israel, at mas lalo pa silang dumami. Amen. Hallelujah. Ang sumunod na plagues ay salot ay ang pagpapadala niya ng mga palaka sa Egypt. Ang palaka ay isa sa sagradong hayop din sa mga taga-Egypt, dahil may Diyos sila na kinikilalang si Heket, na ang katawan niya ay hugis tao pero ang ulo niya ay palaka. So si Heket na yun ang parang tinatawag na goddess of fertility. Kaya isa yun sa mga kinikilalan lang gods ng Egypt. At alam nila na makapangyarihan yung God na yun. At yun nga, uhugis tao siya na babae, at may ulo ng palaka. Ang tawag din sa kanya ay God of Rebirth,
fertility and regeneration. So ayun ang pagkakilala nila sa Diyos na yon, sa Diyosa na yon, na nagbibisa nila ng buhay, ng fertility, sa panganganak at sa regeneration. So sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon na yon, na pagpapadala ng palaka, ay pinakita ng Panginoon na walang kapangyarihan ang Diyos nilang si Heket. Dahil mismong ang mga palaka na kinikilala nilang sagrado ay sumunod sa Diyos. At pininsala nila yung kabuhayan ng mga taga-Ehipto, na kahit sa loob ng bahay nila, kahit sa loob ng kwarto nila, bawat sulok ay may mga palaka na wala na sila magawa. Kahit palayasin nila ay pinapalitan lang ng panibagong palaka yung sa bawat lugar. Kaya imbis na makapagtrabaho sila, wala silang magawa, at pinakita lang ng Panginoon Diyos na walang silbi si Heket, na hindi totoo ang kinikilalang Diyos ng palaka na si Heket. Pinakalat ng Diyos sa bayan ng Egypt ang mga palaka na yun, sa buong lupain ng Egypt. Pero dun sa Goshen, kung saan nandun yung mga taga-Israel, ay wala man lang ni isang palaka. Hindi nadamay ang mga taga-Israel. At patuloy lang ang Israel sa pamumuhay nila, pero ang mga Ehipto ay yun nga, pininsala ng palaka. At yung humingi yung hiniling ng Paraon na ipatigil na yung mga palaka na yun, natanggalin yung mga palaka na yun, ay yun nga, nangamatay yung mga palaka na yun, at hanggang sa bawat yung palaka na yun namatay at bumaho dun sa lugar na yun. At pinakita niya na walang kapangyarihan si Heket, at kayang patay ng Panginoon Diyos ang mga palaka na yun, at walang buhay si Heket na kinikilala ng Diyos. Yung simbolo ng buhay ay naging simbolo ng sumpa para sa mga taga-Ehipto. Kanya naging powerless si Heket sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Amen, hallelujah. So sa kabila ng ginawa ng Panginoon na yun, ay mas lalo pang tumindi yung pagpapatigas ng puso ng Paraon na yun. So uli, pumunta si Moses at sa Egypt, at kinausap niya uli ang Parao na palayain na yung mga taga-Israel. Pero hindi na naman pumayag ang Parao. So sinabi ng Panginoon kay Moses na magpapadala siya uli ng isa pang salot. Ayun nga yung salot ng mga nuts, na yung mga buhangin dun sa Israel ay mga naging insekto. Yung mga buhangin na yun, alam naman natin kung gaano karami sa buhangin sa Middle East. Kahit sabihin natin kalahati lang yun ng buhangin na yun, ay ang dami pa rin nun. At ang mga buhangin na yun, naging mga insekto. At mga insekto na yun ay naging salot din sa kanila. Salot sa mga hayop, salot sa mga tao. Yung mga insekto na yun. At yun na naman ang sumira sa mga industriya o sa mga pamamahay at sa mga negosyo ng mga taga-Ehipto. At may Diyos silang kinikilala na tinatawag na Geb, God of Earth. Si Geb ay God of Earth. At sa muli, pinakita na naman ng Panginoon na walang kapangyarihan si Geb. Na kahit yung tinatawag lang God of Earth ay nagawa niyang ipahiya. Yung buwangin niya, ginawa niyang yung mga insekto. At kahit na ginaya ng mga magician yung mga
nung nakita ng mga magician yon, ay tinanggap ng mga magician yung pagkatalo nila. At sinabi nila na gawa yun ng kamay yun ng Panginoon Diyos. Hindi na nila magawang labanan si Moses o yung kapangyarihan ng Diyos. Walang nagawa, pinakita nila na walang kapangyarihan o walang ibang Diyos na tatalo sa Diyos ng Israel. At sinira ng Diyos yung lupain na yun. At isa na namang Diyos ng taga-Egypto ang tinalo niya. Amen. Hallelujah. Kahit sa mga nagawa na yon ng Panginoon, kahit ilang beses niya na nagpadala ng salot, ay patuloy ang parao sa pagpapatigas ng kanyang puso. Siguro kahit naman tayo na kahit isang plague pa lang, di ba? Yung parang alam na natin na susuko tayo. Pero dito, talagang pinaintulot ng Panginoon Diyos na tumigas yung puso ng parao na yun upang mas lalo niya mapakita yung kapangyarihan niya. Lalo niya ma-exhibit yung kapangyarihan niya. Hindi lang para sa mga taga-Israel, hindi lang para sa mga taga-Egypto, kundi para na rin sa atin. Lahat ng yung masasabi natin dito yung kapangyarihan ibubuhos na ng Panginoon. So, sa ika-4 na salot, yung swarm of flies. Ang buong lupain ng Egypt ay nilusob ng mga lamok o langaw. Maliban sa Goshen lamang. Yung Goshen na patuloy sila sa buhay nila. Yung proteksyon ng Panginoon ay nasa kanila. Pero dito sa lupain ng Egypt ay nilusob sila ng mga langaw nga. At alam naman natin yung gaano kakulit yung mga langaw yun sa pa lang, di ba? Yung kahit na sino, wala ka na magagawa sa sobrang dami ng langaw pag ganun. Nakakairita. Yung tawag dito, paano ka pakakain nun? Paano magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin? Paano makakatulog? Hindi ko alam kung paano nagawa ng mga taga-Egypto na mamuhay sa kabila sa dami ng langaw na yon. Hindi lang siguro 1 milyon yun. Kasi buong Egypt So, dito sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng mga langaw ay pinakita na naman niya na isa na namang Diyos ng taga-Egypto ang kanyang tatalunin. So, ang kinikilalang Diyos ng mga taga-Egypto na si Khepri, God of Creation, Rebirth, ay sinasabing may control din sa paggalaw ng araw at renewal ng buhay. So, itong Khepri na to ay God of Creation, Rebirth, at nakokontrol niya yung paggalaw ng araw o yung sa parang bawat araw na yung may kapangyarihan siya na baguhin yung sitwasyon sa pang-araw-araw. So, si Khepri ay isang Diyos na ang itsura niya, yung katawan niya, isang tao, pero para siyang sa ulo niya yung parang beetle na may yung parang sa langaw nga, yung lamok na Ang tawag din sa kanya ay scarab o uri ng beetle. So, itong God of Egypt na to na si Khepri, wala ring nagawa sa kapangyarihan ng Diyos. Pinakita lang ng Diyos na kahit yung katulad niya na mga beetle o mga langaw ay kaya niyang utusan at salantayin yung mga tao o yung bayan ng Egypt. At isa na namang Diyos ng Egypto ang pinahiya ng Panginoon. Harap-harapan sa kanila. Sorry mga kapatid at magiging maiksi lang itong mensahe natin. Pero sana po ay nakikilala natin yung Diyos o yung kanyang kapangyarihan. So ang ikalima ay plagues of livestock.
o cattle plagues yung tinatawag nila. Tong salot na to ay direktang pagsira ng ekonomiya at pangkabuhayan sa araw-araw ng mga taga-Ehipto. Ang mga baka ay sagrado rin sa Ehipto. Parang sa India, no, yung kinikilala nilang sagrado yung baka. Ganon din sa Ehipto. Kasi sa pang-araw-araw ay yung katuwang nila sa sa ekonomiya nila, sa pangkabuhayan nila. Kaya ginagalang nila itong Ehipto at kinikilala nilang tumutulong sa kanilang buhay. At hindi lang doon, kundi dahil may Diyos sila na Diyos ng tinatawag lang Diyos of cattle, na ang itsura ay hugis tao, yung katawan niya pantao, at isa siyang babae na Diyosa pala, at pero may ulo ng baka. Ang pangalan ng Diyosa na yun ay si Hathor. Tawag sa kanya ay Goddess of Love and Perfection, o God of the Cattle. So, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon na yun ay pinakita na naman, dinisplay ng Panginoon yung kapangyarihan niya, na kahit itong si Hathor na Goddess of Love at Perfection ay walang magawa sa kanya. At meron pa isa pang Diyos na sinasabi na na ang Egyptian. Sinasabi ng mga taga-Egyptian na si Apis. Egyptian bull god. Siya yung tinatawag na, siya yung God of fertility and underworld. Ang itsura niya ay isang black bull na may markings na white. So, bukod kay Hathor, may isa pang Diyos na si Apis, na kinikilala ng Diyos na yung tagapag-alaga ng mga baka. So, sa plague na to ay dalawang Diyos ang wala na namang, dalawang Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto ang wala na namang nagawa sa Diyos ng Israel, na lahat ng baka nila ay nangamatay dahil sa Panginoon, dahil sa ginawa ng Panginoon. Pero ni isa sa mga baka ng mga taga-Israel ay wala man lang namatay. Kaya dito natin makikita yung paanong yung galit ng Panginoon dun sa mga kalaban niya, at ang biyaya naman niya dun sa mga kanyang pinili. Yung protection niya sa kanyang mga pinili, na ang Panginoon Diyos walang pakialam kahit hayop pa yan na inosente pag nagalit siya. At once na i-display niya ang kanyang kapangyarihan, gagawin niya. So, ang ika-6 na plague ay yung plague of boils. Ito yung personal na atake ng Panginoon Diyos dun sa mga tao na mismo. Dahil sa plague na to, hindi lang yung hayop ang nagkaroon ng mga pigsa, kundi pati na rin yung mga tao. Unang pagkakataon na dinamay niya yung mga tao dun sa salot na yon. Kasi yung kanina, yung mga 5 salot ay puro sa mga sa mga livestock o sa mga lupay ng Egypt. Pero ngayon, mismong tao na rin ang sinama niya. Kaya kahit yung mga nagsiservice dun sa mga Diyos-Diyosan nila, wala na rin magawa. Pati yung mga teacher nila, pati yung mga magician nila, wala nang nagawa. Dahil sino ba naman yung makakagalaw ng yung kung may pigsa ka, magkaroon ka nga lang ng isang pigsa ay napakahirap na, di ba? Paano pa siguro, hindi natin alam kung gaano karami yung pigsa na meron sila sa bawat isang tao. Hindi natin alam, baka mamaya katulad yung kay Job yun, na puro sila pigsa. Kaya hindi na sila nakapag-service dun sa sa Diyos-Diyosan nila. Hindi na sila nakapagsimba, wala nang magawa kasi kahit yung mga mismong tagapagturo nila o mga magician nila o yung mga pari nila ay may mga pigsa.
At dito makikita natin kung paano sinira na naman ng Panginoon yung faith o pananampalataya ng mga taga-Egyptian dun sa mga Diyos nila. Dahil hindi lang isa o dalawang Diyos ang kinalaban ng Panginoon, kundi 3 Diyos ng Egyptian ang kinalaban niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng salot ng pigsa sa mga taga-Egypt. Una ay si Sekhmet, God of War o God of Healing. Pangalawa ay si Isis, God of Healing din o Sky God. At si Imhotep, God of Medicine, Science. Some sources said, sabi ng iba, God of Healing din. So, 3 Diyos na nagpapakilalang nagsasabing sila yung Diyos ng tagapagpagaling. Isang Diyos na nagsasabing Sky God at Diyos, si Imhotep naman na yung nagsasabing Diyos ng medisina at Diyos ng science o God of healing. Pero yung 3 Diyos na ito na sinasabi ng mga taga-Egypto na makapangyarihan na silang inaasahan nilang magpapagaling sa kanila sa mga sakit na meron sila, ay wala ring nagawa. Amen. Right. Na kahit ilang Diyos pa, Diyos-Diyosan pa ang makaihirap nila sa Panginoon ay walang magagawa. Walang nagawa yung Sekhmet, Isis at si Imhotep, Diyos ng medicine. Walang nagawa yung mga gamot nila na pinagmamalaki nila. Walang nagawa yung pagiging ang tawag dito, yung nung time na yun, di ba sila yung superpower, sila yung pinaka maano sa science, di ba? Advance. Oo, yun nga. Kahit gaano pa ka-advance sila, wala silang nagawa. Yung mga gamot nila, walang silbi sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. At pinaiyanan naman sila ng Panginoon. Pero dun sa mga pinili niyang tao, pinili niyang bayan, ni Isas, walang dumapong sakit na pigsa sa kanila, kundi sa pamagitan ng proteksyon ng Panginoon Jesucristo. Pinakita ng Panginoon Diyos kung gaano siya makapangyarihan. At 3 Diyos ang pinagsabay-sabay niya. At pinakita niya na walang silbi. Amen. Hallelujah. At sa kabila nun, patuloy na nagmatigas yung Parao. Biruin natin, ilang plagues na sila. At hindi basta-bastang salot yun. Kumbaga, yung sa atin, nung nakaraan 2019, di ba, ano lang? Tawag dito? COVID lang. Di ba? Na nagagawa pa nga natin yung mga minsan yung gusto natin gawin at nakakalabas pa tayo at malakas yung katawan natin, pero dun sa mga ginawa ng Panginoon Diyos, mga salot, mga madami nang namatay sa mga taga-Egypto at sa mga hayop nila. Hindi ko alam kung paanong nagagawa pa ng Parao na magmatigas, pero dahil doon ay ginamit ng Panginoon yun para mas lalo siya magpakilala. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Pinakita niya yun para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Na mas lalo tayong maniwala na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, dahil sa pagmamatigas na yun ni Parao, ay nagpadala na naman ng salot ang Panginoon Diyos. Yun ang yung salot ng hailstorm. Yung hailstorm na yun na hindi lang basta hailstorm kundi may pa, di ba? May apoy yun, di ba? So sa buong buhay ng mga taga-Egyptian, ito na yung sinasabi ng pinaka-worst na bagyo sa kanila. Sa buong lupay ng Egypt. Simula nung naging nation sila, ito yung pinakamatinding bagyo na naranasan nila. Dahil lamang sa pagmatigas ng puso ng Parao. At kung ano yung hindi napatay ng mga nung nakaraang salot,
sa pamagitan ng dito mamamatay lahat ng nasa labas, hayop o tao man, dahil sa bagyong to. Tamaan ka ba naman ng anong tawag dito? Yung parang snow na may apoy, di ba? Tapos gaano kalaki yun? Hindi natin may kita dito yung kapangyarihan ng Diyos, hindi lang sa lupa, hindi lang sa mga hayop, kundi sa nature na mismo. Pinapakita niya yung control niya sa lahat ng bagay. Amen, hallelujah. At dito na naman may hindi lang isa kundi dalawang Diyos na naman ang kanyang tinalo. Dalawang Diyos na naman ang kanyang pinahiya. Yung una ay si Nat o Nut. Tinatawag lang sky goddess. At si Shu, God of the air, supporter of the sky. So may isang Diyos ng sky at may supporter pa siya. Yun nga, si Shu. So wala rin nagawa at God of the air na si Shu. Wala rin nagawa. Nagsasabing ito yung dalawang Diyos-Diyosan na sinasabi nila na mag-aalaga sa kanila, mag-protection sa kanila kung may mga bagyong darating. Pero sa kapangyarihan ng Diyos ay naging wala na namang silbi yung mga Diyos-Diyosan ito. Hindi sila sinunod ng hangin o ng kalikasan. Dahil yung kalikasan sumusunod lang dun sa nag-create sa kanya. Amen. Hallelujah. At walang ibang creature kundi maliban sa ating Panginoon Diyos. So, lahat ng pananim nila, mga hayop na nasa labas, at kahit yun siguro yung mga bahay nila nasira dahil sa bagyong to. At ni isa sa bahay ng mga Israel, taga-Israel o mga hayop nila o sa bahay nila, hindi man lang naapektuhan ng bagyong to. Kundi pinakita na naman ng Panginoon Diyos yung protection niya sa mga taga-Israelita nung nasa Goshen sila at doon niya pinakita niya na ang Diyos ang may kapangyarihan sa nature. Amen. Hallelujah. At pagkatapos noon, kung yung mga hindi namatay o kung yung mga nakaligtas na hayop o doon sa mga doon sa pinadala niya sa storm na yun, hailstorm na yun, ay nagpadala naman siya ng locust. Lahat ng nakaligtas na pananim o mga hayop dito sa pangwalong plagues na to ay hindi nakaligtas. So, kung ano yung pananim na nakaligtas, kinain yun ng mga locust. At so, hindi natin alam kung gaano nakahirap yung bansang Israel na yun, ay bansang Egypt na yun. Hindi ko alam kung paano pa sila nakakakain o nakakapagpatuloy sa buhay nila, pero parang nakakapag hindi nila maisuko yung pride nila. Ito yung nagagawa ng pride. Sisirain ka ng pride mo, sisirain tayo ng pride mo. Amen. Kahit pinapakita na sa harap-harapan na may mali ka, pero dahil sa pride mo, dahil sa gusto mong ilaban yung pride mo, tayo mong pahiya, ito, mas lalo kang ipapahiya ng Diyos. At kung meron tayong pride na minsan ay mas mahalaga sa atin yung pride natin kaysa sa tama o sa salita ng Diyos, ganito ang mangyayari sa atin, ibabagsak tayo ng Panginoon Diyos. Kaya kalimutan natin yung pride natin sa harap ng Panginoon Diyos. Kung alam nating tama ang isang bagay at mali tayo, huwag tayong magmatigas. Dahil hindi man tayo bagsak ng tao, ang Panginoon Diyos ang magbabagsak sa atin. Amen. Hallelujah. So, merong Diyos na kinikilala yung sa pamagitan ng pagbibigay ng salot ng mga locust, ay isa na naman Diyos yung tinalo nila. At hindi lang ito basta Diyos. Isa ito sa pinakamalakas na Diyos. Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Isa sa
mataas na ranking na Diyos nila. Ito ay si Set, God of Storms and Disorder, o disorder protector. So, itong si Set ay tagapag-ayos ng yung mga pag may magulo na nangyari sa Egypt. Siya yung tinatawag lang Diyos-Diyosan. Dito nananalangin yung mga taga-Egypto na ayusin yung mga bagay na magulo dun sa Egypt, o may mga bagay na parang yun nga, sa lindolo, sa mga sakuna. Dito sila tumatawag kay Set. Pero sa pagkakataon to, walang nanggawa tong Set na to. Pinakita niya na tong Set na to ay walang kapangyarihan sa kanya. Pinakita na naman ng Panginoon Diyos na kahit ang mga hayop, hindi lang ang nature o mga hayop, at lahat ng bagay ay sa kanya lang sumusunod. Kahit sinong Diyos pa ang hirap nila sa kanila. So, punta po tayo sa pangsyam na plague. Ito yung plague of darkness. Dito talagang pinapakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Dahil nagkaroon ng 3 araw na sinatawag lang thick darkness. 3 araw na punong-puno ng kadiliman sa bayan ng sa bansang Egypt. Sa sobrang dilim ay wala kang makita kahit anumang bagay. Sa sobrang dilim ay hindi ka na makakagalaw. Ay yung sinasabi ng Bible na kung di sila mag-provide ng ng mga ilaw nila, wala silang makikita talaga. 3 araw, hindi ko alam kung paano na natagalan yun. Yung wala kang makikita kahit anumang bagay na liwanag. Pero sa Goshen, kung saan naninirahan yung mga taga-Israel, ay nandun yung liwanag ng Panginoon, nag-stay sa kanila. So, pinakita na naman dito na yung kapangyarihan ng Diyos, na kahit yung Diyos nila, ito na yung pinakamataas na God nila siguro. Yung pinakamakapangyarihan Diyos ng Egypt na si Ra, na tinatawag nilang Sun God. Hindi nila nakitaan ng liwanag. 3 araw na hindi nila nakitang yung araw na yun na tinatawag nilang Sun God na si Ra. So kahit yung pinakamakapangyarihan Diyos nila ay walang nagawa laban sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Na pinakita niya na ang tanging liwanag lang, o ang Diyos ng liwanag ay ang Panginoong Diyos ng Israel. Walang ibang liwanag na makikita sa mga ibang Diyos-Diyosan, kundi Diyos ng Israel lamang ang siyang may-ari ng liwanag. Amen. Hallelujah. Sa kabila ng pagkatalo ng bansang Israel ay di pa rin talaga sumuko yung Parao. So dito makikita natin na sa 10 plague ay sa ika-10 salot na ibibigay ng Panginoon Diyos ay makikita natin na pati yung Diyos dun sa lupa. Kasi si Parao ay kinikilala ring Diyos. Amen. Anak ni Ra. Right. Siya yung yung tinatawag na Son of God. Yung si Parao na wala na nga nagawa yung mga Diyos-Diyosan nyo eh. Yung mga spiritual na Diyos nila eh. Ikaw pa kaya na tao lang, pero yun nga, dahil sa kinikilala niya yung sarili niya, hindi lang siya, kundi yung buong bayan ng Egypt, kinikilala siyang anak ng Sun God na si Ra. So, sa pamamagitan itong ika-10 plague na to, ay yun nga, yung kamatayan dun sa mga firstborn. So, kung sino man yung madaanan ng angel of death na yon, yung mga firstborn na yun ay mamamatay.
At alam naman natin na yung anak ni Parao ay firstborn din, di ba? Kaya nadaanan yun at yun nga, namatay ang mga anak na lalaki na unang mga firstborn ng bansang Egypt. Pero dun sa mga may protection ng Panginoon Diyos, tinuruan sila ng Panginoon Diyos na paano maproteksyonan at walang madamay sa kanila. Nilagyan niya ng dugo ng tawag dito? Yung hamba nung yung pintuan nila. So, iniligtas sila ng Panginoon Diyos. Pero dito sa mga tao na to na hindi naniwala sa Diyos para maligtas ay hindi rin pinatay ng Panginoon Diyos yung mga firstborn nila. Meron palang isa pang Diyos ng Egypt na kinikilala pa bukod kay Parao. Yun ay si Osiris, God of Afterlife. Ayan po. Na kahit yung Diyos na nagsasabing may kapangyarihan sa kamatayan ay wala ring nagawa. So, pinakita ng Diyos na lahat ng Diyos-Diyosan na kinikilala ng mga taga-Egypto ay walang nagawa. Amen. Pinakita ng Diyos na mga Diyos na yun ay hindi totoo. Na hindi nila dapat paniwalaan, hindi nila dapat ilagay yung buhay nila sa pagtitiwala sa mga Diyos na yun. At doon nga, sa pamamagitan ng 10 salot na yun, ay wala na, sumuko na yung bansang Egypt talaga. At ibinigay niya, wala na sila magawa eh. Halos siguro kalahati ng tao nila namatay na. Hindi natin alam kung gaano karaming tao namatay, kung gaano sila pinahirapan, di ba? Pero dahil dun sa mga ginawa ng Panginoon Diyos na yun ay pinayagan ni Parao na makatakas o makalaya na yun at hindi lang sumamba kundi okay na umalis na sila kung saan nila gustong pumunta. Di ba? At bukod doon ay kinuha pa ng mga Egypt yung mga kayamanan o yung mga gold ng mga taga-Egypt. Pero nung nasaan na sila, yung habang naglalakbay na sila, ito ay muli na naman yung si Parao. Hindi ko alam kung gaano katigas ang puso nito, pero hindi talaga siya sumuko. Ganon din si Satanas, di yan sumusuko. Itong Parao na to ay sa kagustuhan niya na mawala yung mga slaves nila kasi mawala na magtatrabaho sa kanila eh. At kinuha na ng mga taga-Israel yung yaman nila, ano pang mangyari sa kanila, 'di ba? So sila yung parang magiging manggagawa. At wala na rin siguro magiging protection kung may lulusob sa kanila dahil ang dami nang nabawas sa kanila. So napaka-vulnerable nila para sakupin ng ibang bansa. So itong Parao na to, naisipan na naman niyang habulin yung mga taga-Israel. Dito, muling ipapakita ng Panginoon Diyos na may natitira pa palang isang Diyos-Diyosan itong mga taga-Israel. At dito niya ipapakita, dito niya uubusin talaga ang lahat na kinikilala ng Diyos ng mga taga-Egyptian. Ito yung kamatayan ni Parao. Yun yan, nung hinabol nila yung mga taga-Israel at nung nakita ng mga taga-Israel na walang ibang daan kundi yung sa dagat na yun, pinakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya, hinati niya yung dagat na yun. At doon sila dumaan. Ikaw ba naman makikita mong hinati na yung dagat, lulusob ka pa ba? Di ba? Ito, yung pride talaga nito, kaya yun nga mga kapatid, walang magagawa yung pride ng isang tao, lalong-lalo na sa harap ng Panginoon Diyos. So, kahit nakita niya
nakita niya na yung lahat ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Hindi pa rin siya sumuko. Hinabol pa rin nila. At nung nasa gitna na siguro sila, at tawag dito, ibinalik na ng Diyos yung dagat sa ibinalik niya na sa pagkakate, o tinanggal niya sa pagkakate yung dagat, at doon namatay yung mga taga Egypt na yun, kasama na si Parao. Dito makikita natin yung walang tinira yung Diyos ng Israel sa mga Diyos ng Egyptians. Lahat ng Diyos, o kahit hindi lang Diyos ng Israel, kundi mga iba pang Diyos ay powerless sa harap ng Panginoon Diyos natin. At dito rin pinakita ng Panginoon Diyos yung katapatan niya, yung pagiging totoo niya sa salita, kung paano sinabi niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na sila yung piniling bayan at ililigtas sila ng Panginoon. Dito niya pinakita kung natotoo siya sa salita niya, sa pangako niya. Pinakita niya yung pag-ibig niya dun sa mga pinili niyang tao, sa pamamagitan ng pagprotekta niya dun sa mga tao niyon. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon dun sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at dun sa mga umaasa sa Kanya. Gagawin ng Panginoon Diyos na lang lahat para lang maligtas tayo. Para lang hindi mapahamak yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Papakita niya yung pag-ibig niya dun sa mga pinili niya. Puntahan natin yung hindi lang dito sa Egypt ang nangyari yung pagpapakita niya ng kapangyarihan. Puntahan po natin yung 1 Samuel chapter 5 verse 1 to 12. Basahin po natin. And the Philistines took the ark of the covenant and brought it from Ebenezer unto Ashdod. When the Philistines took the ark of the covenant, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Amen. And when they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the Lord. And they took Dagon and set him in his place again. And when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the Lord. And the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold. Only the stump of Dagon was left to him. Therefore, neither the priest or Dagon, nor any that come into Dagon's house, tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day. But the hand of the Lord was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them and smote them with emerods, even Ashdod and the coast thereof. And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, the ark of the God of Israel shall not abide with us, for his hand is sore upon us, and upon Dagon our God. Tuloy po natin. They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them, and said, what shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath. And they carried the ark of the God of Israel about thither. And it was so, that after they had carried about, the hand of the Lord was against the city with a very great destruction. And he smote the men of the city, both small and great, and they had emerods in their secret parts. Therefore they sent the ark
of God to Ekron. And it came to pass, the ark of the God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, They had brought about the ark of the God of Israel to us, to slay us and our people. So they sent and gathered together all the lords of the Philistine, and said, Send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place, that it slay us not and our people. There was deadly destruction throughout all the city. The hand of God was heavy there. Amen. Sa 12 po. And the man that died not were smitten with the emeralds, and they cried of the city went up to heaven. Amen. Dito pinapakita ng Panginoon Diyos sa nabasa natin na kahit yung Ark of the Covenant na kinuha ng mga taga-Pilistin at nilagay nila doon sa tabi ng Diyos-Diyosan nila na si Dagon, wala ring nagawa. Na sa tuwing itatabi nila at babalikan nila, nakikita na nakatumba. At yun nga, sa pangalawa putol na yung ulo at kamay. So kahit sinong Diyos pa yung iharap nyo, doon nagagalit yung Panginoon Diyos na kumilala kayo sa ibang Diyos. Kaya pinakita niya yung kapangyarihan niya, na kahit sa kalaban pinakita niya na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Amen. Kung patuloy kayong kikilala ng ibang Diyos ay papakita niya yung kanyang kapangyarihan. Katulad din kay Jonah at sa Ninive. Alam natin na yung sa Ninive naniniwala sila sa di ba, sa kay Dagon din. Ang Diyos nila yung kinikilala ng isda. Ginamit ng Diyos yon para mapakita na hindi si Dagon ang tunay na Diyos, kundi ang Panginoong Hesukristo, kundi ang Panginoong Diyos na sinasamba ni Jonah. Kaya na kahit mismong mismong mga isda na yun ay kayang utusan ng Panginoon. Nagamit ng Panginoon yun para iligtas yung mga tao na Ninive. At yun ang, di ba nga, naniwala sila. Kahit kaaway sila ng Israel o kahit kaaway sila ng Jonah at kahit matigas yung puso mo, once naniniwala ka dun sa kapangyarihan ng Diyos at hindi ka naman naniniwala dun sa mga Diyos-Diyosan mo, ay patatawarin tayo ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon na kahit lumalaban na sila, pero once na ibinaba mo yung puso mo o tanggalin mo yung pride mo at kilalanin mo yung kapangyarihan ng Diyos, papatawarin ka niya. Katulad ng ginawa niya sa taga Ninive. Kung ito lang sana yung ginawa nung si Parao, di ba? Pinatawad pa sila. Punta natin yung Exodus 34 verse 14. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous of God. Is a jealous God. Amen. Hallelujah. So ito yung bilin ng Panginoon Diyos kay Moses din, na ang Panginoon Diyos natin ay seloso, mapanigbuguin. Ayaw niya na may kinikilala kang Diyos liban sa Kanya. Ayaw niyang sasamba ka sa ibang Diyos liban sa Kanya. Dahil alam niya na mga Diyos na yun, walang buhay yun. Hindi tayo create ng ibang Diyos, kundi isang creator lang ang gumawa sa lahat. At ang Diyos na yun ay yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, di ba? Kaya may karapatan siya magselos. Biruin mo, ginawa niya tayo. At siya yung nagbibigay sa atin ng kabuhayan, siya yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan, siya yung lahat sa atin. Pero bakit pa tayo naghahanap ng ibang Diyos, di ba? Kaya doon nagagalit yung Diyos natin. Aminin man natin o hindi, minsan ay meron pa rin sa atin na malit na Diyos. Ako inamin ko meron talaga sa akin, pero patuloy kong dinadalangin sa Panginoon na alisin yun. Minsan talaga ay nabibigyan ko pa ng mas oras yung mga bagay niyon kaysa sa ating Panginoon Diyos. Kaya yun ang sinasabi ko sa Panginoon na natulungan niya ako na alisin yun. Dahil kung ako yung pipilitin kong mag-alis ng mga bagay niyon ay hindi ko talaga kakayanin. Nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos sa akin nung time na yung meron akong tao dito, yung sa alak.
nung nasa Pilipinas pa ako, talagang yung literal na araw-araw o gabi-gabi. Yun nga, araw-araw pa nga araw talaga at gabi-gabi. Talagang lasinggero talaga ako. At ilang beses kung sinubukan uminto, pinakamatagal na 1 buwan. Pero nung bumalik ako, mas lalo pang mas matindi kaysa nung sa una dahil na-miss ko yung alak na yun. Kaya, pero sa kabutihan ng Panginoon, dahil alam ng Panginoon na gusto ko mawala sa akin yun at sinuko ko talaga sa Kanya. Kasi yung alak na yun, wala talaga naggagawang buti sa akin. So, hindi ko na nakakwento lahat yun. Alam ng Panginoon na niligtas niya ako. Nung siya yung nagligtas sa akin, tinanggal niya yung Diyos-Diyosan na yun sa akin, hindi na nakabalik yun. Dahil sinunog na ng Panginoon yun sa akin, yung alak na yun. At kung papaintulot natin na siya ang mag-alis sa atin ng mga bagay na yun, yung mga bagay na gusto nating maalis sa ating buhay, pag inalis niya yun, hindi na babalik yun. Dahil siya na yung nag-alis hindi na tayo Kaya kung ano man yung meron sa atin na hindi karapat-dapat sa Kanya, huwag nating pilitin sa sarili natin na alisin yun, kundi magpatulong tayo sa Kanya. At totoo siya. Amen. Pag siya ang nag-alis, hindi na babalik yun. Kaya yun nga, kahit nagtatrabaho ako sa ganitong trabaho ko, pero ayoko talaga. Pero ang Panginoon ang siyang nag-iiwas sa akin, kaya tunay yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Napakabuti niya. Yung kapangyarihan niya, hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Mula noon, ngayon at magpakailan pa man. Kaya narapat lang na sambay natin siya at purihin natin siya. At papasalamat ako, pinakita niya yung kapangyarihan niya yun sa akin. So, mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga minsan kaysa sa Panginoon Diyos. At yun nga, guilty ako noon. Hanggang ngayon may mga bagay ako na gustong alisin sa akin. Pero alam ng Panginoon ng Diyos na ayaw natin yun. Nilalabanan natin yun. Alam ng Panginoon Diyos na gusto nating isuko sa Kanya lahat. Darating yung time na siya yung sisira nun. Basta magtiwala tayo sa Kanya. At kung paano ang mga taga-Israelite ay nagtiwala sa Kanya, naging tapat sa Kanya sa paghihintay, ganun din tayo. Yung pangako niya sa atin na aalisin niya yan. Siguro tinuturuan pa tayo ng Panginoon Diyos. Pero kung di mawawala sa atin yung faith na darating siya para patayin yung mga Diyos-Diyosan sa atin, darating siya. Basta magtiwala tayo sa Kanya. At yung mga Diyos-Diyosan na yun, kung paano ginawa niya sa mga taga-Egypt, ganun din ang gagawin niya sa atin. Tandaan natin tayo yung di ba? Yung tawag dito? Yung sa natural tayong Egypt, di ba? Yung So, papatayin niya yun sa atin. Yung mga maliit na Diyos-Diyosan na yun. Amen. Thank you, Lord. Basta patuloy tayo magtiwala sa Panginoon Diyos. At palagi kong sinasabi na magdalangin tayo, mga kapatid. Ipapakita ng Diyos na si Satanas ay powerless. At kahit ang kamatayan ay powerless. Right. Amen. Pag ang Diyos na ang gumalaw sa atin, pag pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya, kahit ang kamatayan walang magagawa. Napakabuti ng Diyos. Basta alisin natin yung pride natin, kilanin natin siya na siya lang wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi lang basta kilanin siya, kundi magtiwala tayo sa Kanya. Pagkatiwala natin lahat sa Kanya, unahin natin siya. Pwede naman natin gawin yung ibang bagay na, pero yung oras natin wag makuha. 'Di ba? Yung kung ano yung sa Diyos, bigay natin sa Panginoon. 'Di ba? Hallelujah. Thank the Lord. Kung uunahin natin siya, siya na yung bahalang magbibigay sa atin. Alam ko mahirap, pero magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Dahil darating yung araw na yung
patuloy siyang darating yung araw na ipapakita niya yung kapangyarihan niya sa atin. At alam ko na sa bawat araw magre-reveal siya kung sino siya at kung yung kapangyarihan niya. Alam naman natin yun, na experience natin yun, na sa bawat araw pinapakita niya yung kapangyarihan niya at nagre-reveal siya sa atin, di ba? Pero mas malaking revelation, mas maraming kapangyarihan ang ipapakita niya kung patuloy, kung mas maraming faith din ang ibibigay natin sa kanya. Amen. At kung papaintulot natin na ang maghari sa atin ay yung kanyang banal na espiritu. At kung tatanggapin natin na siya yung ating El Shaddai at siya yung Almighty God at wala nang iba. Amen. Hallelujah. At mga kapatid, at sana po ay kahit pa paano ay may natutunan tayo. At yun nga, yung kapangyarihan ng Diyos. Walang higit sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit sino pa yan, kahit gaano pa kahirap yan, o kahit sinong superpower pa o sinong leader ng superpower ng bansa ang umarap sa Panginoon, ay walang magagawa yung mga yon. Ganon din sa atin. Ngayon yung gabi ng panalangin natin, kahit gaano pa kalaki yung problema natin, kahit gaano pa kalaki yung takot natin, kahit anong problema pa yan, sa pamilya, sa negosyo, sa salapi, sa pag-ibig, sinabi ng Diyos na walang mataas na bundok, malalim na dagat, o kahit gaano kalaking problema ang iharap mo sa Kanya, walang kapangyarihan ang mga yon. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra. Kung papaintulot natin at kung tatawag tayo sa Kanya, ipapakita niya yung kapangyarihan niya sa atin. Kung paanong tinalo niya lahat ng mga Diyos ng Egypt, ganun din. At tatanggalin niya ang lahat ng problema mo sa buhay. Handa siyang ipakita ang pinakita niya yung kapangyarihan niya, di ba? Yung sa mga tao na yon. Kung napakita niya yung kapangyarihan niya dun sa mga anak ni Abraham, anak ni Jacob, anak ni Israel, di ba? Paano pa kaya dun sa mga nobya niya? Tandaan natin, tayo yung nobya ng Panginoon Diyos. Mas mahalaga tayo dun sa bayan ng Israel na yun. Dahil tayong kanyang pakakasalan. Dahil yung mga bayan ng Israel, mahal niya yun. Mga servant niya rin yun, di ba? Pero mas pinili tayo ng Diyos. Mas mapalad tayo. Di ba? Mas alam ko mapalad talaga yung Israel, pero masasabi kong mas pabor sa atin yung Panginoon Diyos dahil tayo yung pakakasalan niya. Kaya kung paano pinakita niya yung kapangyarihan niya dyan, ay mas lalong ipapakita niya yung kapangyarihan niya sa atin. Mas lalo siya magre-reveal kung sino talaga siya. Di ba? Kaya magtiwala tayo sa Panginoon Diyos at patuloy natin siyang sambahin, paglingkuran. At wala sanang ibang Diyos na mamuhay na sa atin. Wala tayong ibang Diyos na kilalanin natin. Amen. At kilalanin natin siya yung bilang ating Almighty God. Amen. Hallelujah. At salamat po mga kapatid, at sana po ay kung paano akong pinagpala ng Panginoon Diyos sa paggawa ko ng to ay ganoon din po sana ang bawat kapatid. Pinagpala po sana tayo ng ating Panginoon Diyos at ibigay natin ng lahat sa atin, ang ating puso, ang ating isip, ating kaluluwa sa Panginoon Diyos, at siya ang bahala sa atin. Amen. Hallelujah. At bago ko po tawagin ng ating kapatid na si Brad Tantan, ay pwede ba tayong umawit ng isang awitin? Awitin po natin yung Above All.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and treasures of the earth. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Hallelujah. At God bless po sa ating lahat. At tinatawag ko na po ang ating kapatid na Brad Tantan.
Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Sino po ang pinagpala? Amen. Sa gabing ito. Amen. Amen. Salamat sa ating banal na Diyos. Amen. Na minsan pa, amen, nangusap sa atin. Amen. Na nagpaalala sa atin. Amen. Na kung, amen, gaano po niya, no, iniligtas yung kanyang bayang Israel. Amen. Na sila po yung, amen, natural na Israel, ngunit sinabi sa atin ang mensahe, amen, na tayo yung spiritual Israel, no? Amen, ganun din po niya tayo, amen, iningatan, no? Tayo po ay kanyang tinawag, amen, mula sa, hallelujah, kasalanan, no? Tinawag niya po tayo sa kanyang salita, amen, at kanya po ay, tayo dinako niya po, amen, sa kanyang banal na salita, amen, hallelujah, amen, at tayo po ay kanyang pinunumbalik, amen, amen, sa ating, amen, kalalagayan ngayon. Amen. Salamat sa kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Amen. At nawa tayo po'y pinagpala sa gabing ito. Amen. Ang ating kapatid. Amen. Sa kanyang mensahe na, amen, Almighty God. Ito na nga po na napakadakila na ating Panginoon. Amen. Siya po yung, amen, hallelujah, patuloy na, amen, nagpapaalala sa atin, no, na hindi niya po tayo iniiwan, amen, lagi po siyang nandyan sa atin, sa bawat pangailangan natin, sa bawat, hallelujah, dalangin natin ay nandyan po siya, amen, upang tumugon sa ating pangailangan, amen, at tayo po hindi na po magpapakatagal, amen, tayo po, hallelujah, umawit ng ilang awitin, amen, bago po tayo tumungo sa ating closing prayer. Amen. Habang pinaganda po si Brother Abraham para po i-close ang ating gawain. Amen. Let's sing the song You Are Beautiful Beyond Description. Amen. Let's stand in now. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom our praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful, beautiful beyond description. Oh, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. For who can grasp your infinite wisdom, and who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, in majesty enthroned above, and I stand in awe of you, and I stand
in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe, and I stand for the last time. Oh, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, Holy God, and Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Amen. Sunod po nating awitin yung Take Joy My King, I Love You Lord. Amen. Bago po tawagin si Brother Abraham para po sa ating panalangin. Amen. Hallelujah. Amen. I love you, Lord. Take joy, my King. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice and take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. For the last time, I love you, Lord. And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice and take joy, my King, in what you hear, and may it be a sweet, sweet sound in your ear. May it be a sweet, may it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen. God bless you, Brother Abraham. God bless you. Hallelujah. Tayo yung po mga kapatid, tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Salamat Panginoon sa napakainam na gabi na yung pinagkaloob sa amin. Salamat Lord sa salita ng buhay na amin pong yan ang aming pinartake sa gabing ito Lord. Tunay na napakayaman po ng mensahe. Salamat Lord sa napakasimpleng mensahe Panginoon. Hallelujah. Kung paano Panginoon ipinakilala mo Lord sa mga taga Ehipto Panginoon kung sino ka. Pinatunayan mo rin at the same time sa bayan ng Israel Panginoon kung sino ka Panginoon, tulad Lord ng paghayag mo sa aming kalagitnaan Lord
na patuloy kang nagpapakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung paano mong tinalo, Lord, ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, Panginoon, sa panahon na yun ni Moses, Lord. Ay ganun rin, Lord, na ginapi mo, Lord, ang mga Diyos-Diyosan sa buhay ng iyong mga anak sa panahong ito, Panginoon. Hallelujah, ikaw ay tunay na makapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. At kami nananampalataya at naniniwala sa iyo ng aming buong puso, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at merong salita, Panginoon, sa aming kalagitnaan na ito'y nagiging, hallelujah, guide ng aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy kang nagpapahayag sa amin, Lord, kahit sa kasimplihan, Panginoon, na ito hindi nakita, Lord, ng sanglibutan, Lord God, dahil sa sobrang simple na ito, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos, Lord. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus Kristo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Kami sinamahan mo, Lord. Kami iningatan mo. Kami pinagpala mo ng lubos, Lord God. At kami binigyan mo ng mainam na pagkakataon at oras, Lord God, na sambahin ka, Lord. Papurihan ka sa gabing ito, Panginoon. Ito'y greatest privilege ng buhay namin, Panginoon. Dahil, Panginoon, napakarami pong tao sa mundong ito, Lord. Almost 8 billion, Panginoon. Ngunit kami mapalad at pinagpala dahil isa kami, Lord, sa mga pinili mo, Lord God, na hallelujah, magbigay ng papuri sa iyo, Lord, sa araw na ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at hallelujah, tinutulot mo, Lord, na makarating ang bawat isa, Lord, upang tuparin ng iyong kalooban. Hallelujah. Dalangin namin, Lord, na patuloy ka, Panginoon, na magpala ng mga tao, Lord, hindi lang po sa amin, Panginoon, may extend ito lahat, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, Lord, sa aming mga katrabaho, Lord, sa mga taong makakasalamuhan namin, Panginoon, makita nila ang liwanag mo, Panginoong Hesus Kristo, sa buhay namin, Lord God. At hallelujah, Lord, ikaw, Panginoon, lang ang mataas at mapapurihan at madakila, Panginoon, dahil, Lord, ikaw ang tunay na Diyos na buhay. Kaya, Lord, amin pong ikinukumit sa iyo ang lahat ng bagay, Lord, at amin pong isinasamo sa iyo, Lord, ngayong gabi ang mga pangailangan ng aming mahal na kapatid. Hallelujah. Akin pong idinudulog sa iyo sa panalangin, Lord, ang hallelujah, aking katrabaho, Lord, na meron po siyang sakit sa buto, Panginoon. Hallelujah. Ito ay sa spinal cord niya, Panginoon. Kaya pong isinasama sa panalangin, Lord, si Sister Lily Domingo. Patuloy mo siyang hipuin, Lord God, ng yung hallelujah healing touch. Hallelujah, Lord. Siya po ay magre-resign dahil sa kanyang health condition. Hindi siya makaupo ng matagal. Hindi po siya makapagtrabaho ng maayos, Panginoon. Hallelujah. Kaya po siyang pinagkakatiwala sa iyong dakilang kamay, Panginoon, na tugunin mo, Lord, ang kanyang pangailangan, Lord God, ang kanyang kagalingan, ang pangailangan ng kanyang pamilya, Lord God. Dahil, Panginoon, kung siya ay magre-resign, mawawalan po ng isang income, Panginoon, ng kanyang pamilya. Kaya, Panginoon, ikaw, Panginoon, mag-provide ng pangailangan niya habang siya ay nagpapahinga, Lord. At ipamalas mo, Lord, ipakilala mo ang iyong sarili sa kanya, Lord. Siya ay nananampalataya, Lord, na ikaw ang tunay na Diyos, Lord God. Ikaw ang aming Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Kaya, Lord, aking pong ikiniklaim, kasampu ng aking mga kapatid, Lord, ang kagalingan niya sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus Kristo, Lord. At ang aming mga kapatid, Lord, na hindi nakakadalo sa gawain, amin din pong inaalala sa panalangin, Lord, si Sister Lily at si Sister Shirley. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Habang wala silang fellowship, Lord, aliwin mo ang aming mga mahal na kapatid, Lord. Hallelujah. At patuloy mong pagpalain, Lord, ang amo nila upang sila'y, Panginoon, bigyan ng kaluwagan sa schedule, Lord God. Makapiling namin sila muli, Lord, na magpurit, magpasalamat sa iyo, Lord, dahil namimiss na po namin sila, Panginoon. Hallelujah. Alam mo, Lord, ang desire ng aming puso, Panginoon, nais namin maglingkod kaming lahat sa iyo ng sama-sama, Lord. At alam namin, Panginoon, na kami yung didinggin, Lord, one of these days. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang kami nagpapasalamat na sa katugunan ng panalangin na ito. Kaya, Lord, patuloy mong palakasin ng aming mahal na kapatid. Ingatan mo sila sa lahat ng sakuna at aksidente, Panginoon, at sa lahat ng karamdaman. Pagalingin mo sila. I-provide mo, Lord, ang pangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon, hanggang sa araw na makapiling namin sila. At hallelujah, kami makapagpuri ng sama-sama sa iyong dakilang pangalan, Lord. At salamat, Lord, sa katugunan ng aming panalangin na nakabalik ang aming mahal na kapatid na si Brother Sherwin, Lord, nang ligtas sa aming kalagitnaan, Lord. Salamat, Panginoon, at pinagpala mo siya doon sa Pilipinas. Nakapiling niya, Lord, ang kanyang pamilya, Lord. Binigyan mo siya ng mainam na quality time. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kwento ng panalagumpay na, hallelujah, pinagkaloob mo sa kanya. Amin po siyang sinasamo sa iyo sa panalangin, Lord, na patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. At hallelujah, Lord, medyo kinakapos ng aming kapatid, Lord. Ikaw ang nakabatid ng kanyang pangailangan. Hallelujah, Lord. Provide mo ito, Ama. Siya'y maka-hallelujah raos sa buwan na ito, Panginoon, dahil galing siyang bakasyon, Lord.
Alam mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Namin po siyang inilalapit sa iyo sa pangailangan niya at ang kanyang pamilya, Panginoon. Tugunin mo ito sa iyong dakilang pangalan, Lord. Amin po siyang ipinagkakatiwala sa iyo. Maging, Lord, ang aming mahal na kapatid, Lord, na si Brad Mishak, Lord, na hallelujah, Lord, ninakaw po yung kanyang sweldo, Lord God. Hallelujah, nawa yung taong kumuha nito, Panginoon, ay patawarin, Panginoon. Patawarin mo, Lord. Huwag mong ibilang sa kanya ang salang ito, Lord God, at ang salaping nakuha niya, Panginoon, sa aming mahal na kapatid ay magamit, Panginoon, sa tama, Lord. Dahil ito'y nagmula sa iyo, Panginoon. Kung ito'y gagamitin sa masama, Panginoon, hallelujah, magiging grabe, Lord, ang kalalagayan ng taong ito. Kaya, Panginoon, kahabagan mo po ang taong ito, kung ano po yung pangangailangan niya, Lord, at nagawa niya ang bagay na ito, Lord. Patuloy mo siyang abutin, patawarin, Lord, kung paano mo kaming pinatawad, Panginoon. Hallelujah. At hallelujah, Lord, itawid mo po ang lahat ng pangangailangan ng aming kapatid sa buwan na ito. Hallelujah, Lord, dahil once a month po, sweldo dito, Panginoon. Ikaw ang nakakabatid, Lord, at ikaw ang nagpo-provide ng lahat sa amin. Kaya, Panginoon, namin po siyang pinagkakatiwala at isinasamo sa iyo. Palakasin mo siya, Lord. Patatagin mo siya, Lord. At salamat, Panginoon, na meron siyang kagalakan, Panginoon, na dumalo sa gawain. At siya hindi na-discourage, Panginoon, sa mga bagay na hallelujah, nangyayari sa kanya. Bagkus, Lord, lalo siyang nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Lord, at naging pagpapala sa aming kalagitnaan ng mahal naming kapatid na ito. At amin po siyang ipinagkakatiwala sa iyo, Lord God. At amin din pong isinasamo sa panalangin, Lord, ang biyahe po ng aming mahal na pastor, Sister Eden, Lord, sa napipinto nilang pagbabalik dito sa Doha. Hallelujah, Lord. Amin dalangin, Lord, ng smooth na travel, Lord God. Ang lahat ng kanilang kailangang lakarin, Lord God, sa airport, sa aeroplano, Lord God, ang pagbiyahe. At lahat, Panginoon, ng kailangan na gawin sa bahay ay matapos, Panginoon, bago sila pumarito upang, hallelujah, Lord, matapos, Panginoon, ang lahat ng isipin. At kami, Panginoon, ay makapaglingkod lang walang abala, Panginoon, at mapapurihan ka namin, Lord God, at maibigay namin ang lahat ng nararapat na papurit pa sa salamat sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa ministeryo ng aming pastor, Lord. Tunay, Lord, na ginamit mo siya ng mightily, Lord, sa mga kapatid namin, Lord, sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Dalangin namin, Lord, na kung paano siyang naging pagpapala sa aming kalagitnaan, sa punang kanyang pamilya, Lord, Sister Eden, si Brad Tantan, Lord, patuloy mo silang gamitin, Panginoon, o sa iyong kalulhatian, Lord God, at tumawag ng kaluluwa, Lord, at maglingkod sa mga mahal na kapatid, Lord God, kagaya, Lord God, ng iyong ginawa nang ikaw ay naglingkod dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa mabawang pusong mga kapatid namin ito, Panginoon, na tunay na nagiging kalakasan at inspirasyon sa amin, Lord, at huwaran, Panginoon, bilang Kristiyano, Lord God. Salamat, Panginoon. Pinadala mo sila sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang kami makatanaw, Panginoon, ng tamang example, Panginoon, ng paglilingkod. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan at gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay, Lord God. At ang aming mga nalalabing gawain, Lord, habang wala pa po ang aming mahal na pastor, amin pong ipinagkakatiwala sa iyong dakilang kamay, Panginoon. Patuloy mong ingatan, Lord, ang bawat isa, Lord, ang bawat tinatayo mo sa pulpito, Lord God. Ingatan mo ang aming Christian walk, Lord God, ang aming gawi, ang aming mga iniisip, Panginoon, naway, hallelujah, Lord, iklinisin mong lahat ng ito, Lord. Sanctify us and make us worthy, Lord God, sa paglilingkod. Hallelujah, make us worthy, Lord, sa Ebanghelyo, Lord. Make us worthy, Lord, na lumakad sa katwiran ng iyong liwanag, Panginoong Hesus Kristo. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ng lubos dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng time, Panginoon, upang kami makapagsama-sama minsan pa, Lord, at ma-enjoy pa namin ng rest ng gabi, Panginoon. Kung kami kakain pa, Panginoon, namin pong papupurihan ang iyong pangalan. Kung kami mag-uwian na sa kanya-kanya namin tahanan, Lord God, kami patuloy na magpupuri sa iyo. Ingatan mo, Lord, ang bawat isa, kung paano mo kaming iningatan papunta dito, Panginoon. Ingatan mo kaming makauwi sa aming kanya-kanyang tahanan, Lord, at kami makapag-meditate, Lord, makapag-worship, makapagpuri, mapatuloy, Lord, na mayanda ang aming sarili sa nalalabing gawain, Panginoon, sa mga susunod na gawain namin sa Friday, Lord God. At kami excited na, Panginoon, bagamat katatapos pa lang po ng prayer meeting namin, Lord God. We're looking forward to see you, Lord God, soon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Salamat, Lord, sa comfort. Salamat, Lord, sa provision. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, na kailanman hindi nagmaliw sa bawat isa. Purihin ka, Panginoong Hesus Kristo. Pinasasalamatan ka namin. Dinadakilan namin ang iyong dakilang pangalan, Lord God, sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Hesus Kristo. Kami dumudulog at dumadalangin. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Thank you, Lord God. Amen. Salamat. Amen sa ating Panginoon.
tayo imawit ng isa pang awitin as we, amen, in our service. Amen. Let's sing the song, I Will Praise the Lord, key of C. I will praise the Lord. Oh, I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I will praise the Lord. Oh, I will praise. Oh, I will praise the Lord. Oh, I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I will praise the. Let's sing it for the last time. I will pray. Oh, I will praise the Lord, and I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, no matter what tomorrow brings, what it has in store, I will praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sama sa ating Panginoon. Amen. Meron po ba kayong prayer request kung sakali?